Bali kasi yung parang mabayaw ko tsaka mabilas. Puro mga jeepney driver. Tapos minsan napunta kami sa kanila. Napag-usap-usap lang sila ganun. Tapos parang biniro lang ng asawa ko yung bilas ko na, Kuya Franco, turuan mo na lang si Ivan magmaneho kasi laging ilang buwan lang, alis lang kami. Kada 5 buwan, 6 na buwan lang. Lilipat na naman siya ng trabaho. At tinuruan niya na ako. After 6 months, nagmaneho na agad ako. Naiisip ko kung paano ako makakatulong kahit sa simpleng bagay. Pinupunta ako doon ng supermarket, tapos nakita ko ng mga candy, mga kung ano. Pero naisip ko, ba't kaya lockdown pa naman ngayon, hindi kaya mapasaya ko yung mga magiging pasero ko. Yung mapasaya ko sila kahit sa simpleng paraan lang. Alam mo yun talaga yung nasa isip ko lang noon. Bago kasi yung lockdown, kahit paano may naiipon pa ako noon talaga. Parang sinare ko lang din yung blessings ko kasi nakikita ko ang hirap ng buhay talaga noon. Nung una kasi may libre pa akong face mask at face shield eh. Kasi may face shield pa kasi noon. Una, ganun lang. Tapos naisip ko pa, bakit hindi ko tulungan yung mga senior? Kasi yung senior kasi mainitin ulo niya pag sumasakay. Tapos yung mga PWD talagang noon pa hindi ko talaga yung pinagbabayad talaga pag nakikita ko kasi nahawa ako eh. Sinama ko na rin yung mga buntis noon, mga bata. Ayun, nag-umpisa na. Parang natutuwa na lang ako sa ginagawa ko. Nagpapaalam ako sa kanya kung okay lang ba yung ginagawa ko. Sinusuportahan niya naman ako. Sinasabi niya, kung saan ka masaya, doon din ako. Kaya yun, medyo masaya lang din ako na kung sinuportahan niya ako noon, medyo tinuloy-tuloy ko na. Bakit ka nag-decide na paaralin si Mrs.? Kasi, tagal-tagal na namin. Di kasi kami nagkakaanak. Parang 6 years yata kami. Pinagpatuloy kasi ng high school niya. Sabi ko sa kanya, ako hindi na ako nakatapos ng college. High school lang. Sabi ko, ikaw kahit makatapos ka, subukan natin kung kaya ko. Sabi ko, may konting ipon pa naman tayo. Nag-aaral ko siya ng high school. Hanggang sa pagtapos niya ng high school, parang sinabi niya gusto niya rin subukan baka pag-college siya. Sabi ko, sige, subukan natin. Total, wala naman tayong anak. Sabi ko, siguro baka mapokusan natin yan. As ginagawa ko taga lahat ng paraan, nangyayroon talaga sa 5-6 na matapos siya. Tapos nagtatrabaho pa ako, nagmamaneho ako. Pero yun, ko rin siya, nairaos ko rin siya. Nakapagtapos na siya. Grabe yung saya ko nung mga araw na yun. Kasi hindi ko talaga akalain na mapagtatapos ko siya. Parang lang kasi parang nabigla lang din ako na parang bibiro-biruan lang kami kung pwede siya mag-college. Tatawa-tawa lang ako palagi. Tapos, sinubukan lang din namin. Mas di ko kalain na yun nga. Ngayon, nung natapos talaga siya, medyo iba eh. Sobrang saya ko kasi nga, di ako nakapagtapos na ng college eh. Kasi hirap kami noon eh. Pag ginusto mo talaga, may paraan eh. Gagawa ng gawa. Tsaka wag kakalimutan yung Panginoon talaga. Yung pinakaunahin sa lahat.